kukunin niya uli. O gaya ng ginawa ng Italian government ngayon, kukunin niya si Digong. Ibabalik niya sa Pilipinas. Sapagkat mulat sa pool naman ang sinasabi niya walang jurisdiction. Ang nagkamali lang yung mga bata niya. Ayan, yung si Torres, si Marbil, yung DILG, yung SOJ, puro mali. Mali. Pero yung presidente, tama, walang jurisdiction. Magkamali lang. Naku kung ganyan mahirap talaga to. Ay, ba't may palakpak? No, mahirap to kasi isipin nyo maigi Parang parang etong kung sino man tong nagplano na to at kung hindi si Marcos Jr. Naku po alam naman ho natin kapag sa oras na siningil na ng hustisya or katotohanan etong ginawa nila kay Pangulong Duterte ang maaapektuhan dito ng husto at maaaring ma-impeach at makulong panghabang buhay walang iba kundi si Marcos Jr. Ngayon kung ibang nagplano nito, sa madaling salita, pinapahamak niya si Marcos Jr. So ibig sabihin parang inilalaglag siya or tinatawag na parang ay sige gawin natin to. Hindi naman tayo yung mananagot nito, si Marcos naman. Mahirap po ito. Naku po nakakatakot to Sino kaya? Letter A, Torre. Letter B, Liza Araneta Marcos. Ay, ba't Liza? Letter C, Romualdez. Or letter D, NPA. Mamili na kayo. Kasi isipin niya hindi niya ba naisip na maaaring mapahamak si Marcos Jr. pag ginawa niya to kung sino man yung nagplano na yan? Kung sino man yung mukhang dito papasok yung panaginip ko. Yung panaginip ko kamakailan lang na pagkatapos nilang durugin or pagkatapos nilang hindi pala durugin, pagkatapos nilang trabahuin ang mga Duterte ay isusunod nila si Marcos Jr. para yung isang tao na yun, siya yung maghari at maging pangulo ng bansang Pilipinas. Para maging panghabang buhay din siya, maging ang kanyang pangarap kasi ay Prime Minister. Prime Minister. So madali niya nang magagawa yun sa oras na pati itong si Marcos ay mawala sa kanyang landas. Naku po, kabahan ka rito, Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinapahamak ka ng mga yan. Kasi ito, isipin nyo, lahat ng nangyayari ho dito, walang... Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ating malapit na tao kay Pangulong Marcos Jr. ay kumanta na. Naku po, ano kaya na naman to? Na hindi daw si Marcos Jr. ang nagplano ng pag-aresto kay Pangulong Duterte at pagdala sa Netherlands. Naku po, eto na nga, nagkakabistuhan na tayo dito. Sino kaya? Ang lamig ng aircon ko. Sino kaya itong hinayupak na ito? At ano kaya? Sino kaya ang talaga may digay pa? Sino kaya talaga ang nagplano sa pagdakip kay Pangulong Duterte? At eto nga daw ay isa sa mga malapit na kaibigan or kamag-anak ni Marcos Jr. na kumanta na. Nagkakaturuan na naman Ano to? Nagkakaturuan na dito? Mukhang kakaiba na ito Oo, sabi nung isa, hindi naman daw siya, pero sabi nung isa, gano'n. Alam mo, nagiging malabo na, malabo na ho ang nangyayari. Kesyo hindi daw si Marcos, kesyo may iba daw nagplano. Sino ba tong nagplano na to? Mahirap ito Ito ay kung totoo man na iba talaga ang nagplano, so ibig sabihin kinokontrol si Marcos Jr.
mahirap po ito kapag kontrolado ng ibang tao ang presidente. Medyo kabahan po tayo dito, medyo nanganganib ang Pilipinas. Paano na lang kung halimbawa sabihin ng taong to na ipaubaya mo na ang Pilipinas sa mga Amerikano, okay na yan, pabayaan mo na. Baktay tayo dito. Oo, at eto nga yung video na yun, huwag na natin patagalin, no? Ayan na, pasok, Atty. Sal. Alam niya, may lumapit sa akin. Ayan na. Isang malapit na kaibigan ng Presidente Marcos Jr. Oh. Ang sabi ko sa kanya, alam ba ni Bonget yung ginagawa niya? Alam niyo ba na nanganganib ang panguluhan niya dahil sa maling mga galaw niya? Sinusunod niya ang payo ng kanyang mga abogadong mali. Siya ang lalalaglag. Alam po niyo sabi sa akin ng malapit niyang kaibigan. Siyempre, hindi ko na sasabihin kung sino. Maniniwala ka ba, Sal, na hindi siya nagplano niyan? Iba. Alam ko na kung sino iba. Kaya, kung totoo yan, sabihin mo sa kanya, yung posisyon niya tama, walang jurisdiction. Kaya, hindi siya magkakamali. Kung kukunin niya uli, gaya ng ginawa ng Italian government, kukunin niya si Digong, ibabalik niya sa Pilipinas. Sapagkat, mulat sa pool naman, ang sinasabi niya, walang jurisdiction. Ang nagkamali lang, yung mga bata niya. Ayan, yung si Torres, si Marbil, yung DILG, yung SOJ, puro mali. Pero, yung presidente, tama, walang jurisdiction. Magkamali lang. Naku, kung ganyan, no, mahirap talaga to. Ay, ba't may palakpak? No, mahirap to kasi isipin nyo maigi, ha. Parang parang etong kung sino man tong nagplano na to at kung hindi si Marcos Jr. Naku po, alam naman ho natin kapag sa oras na siningil na ng hustisya or katotohanan etong ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang maaapektuhan ho dito ng husto at maaaring ma-impeach at makulong panghabang buhay, walang iba kundi si Marcos Jr. Ngayon, kung ibang nagplano nito, sa madaling salita, pinapahamak niya si Marcos Jr. So ibig sabihin parang inilalaglag siya or tinatawag na parang ay sige, gawin natin to. Hindi naman tayo yung mananagot nito, si Marcos naman. Mahirap po ito. Naku po, nakakatakot to, ha. Sino kaya? Letter A, Torre. Letter B, Liza Araneta Marcos. Ay, ba't Liza? Letter C, Romualdez. Or letter D, NPA. Mamili na kayo. Kasi isipin niya, hindi niya ba naisip na maaaring mapahamak si Marcos Jr. pag ginawa niya to kung sino man yung nagplano na yan? Kung sino man yung mukhang dito papasok yung panaginip ko. Yung panaginip ko kamakailan lang na pagkatapos nilang durugin or pagkatapos nilang hindi pala durugin, pagkatapos nilang trabahuin ang mga Duterte ay isusunod nila si Marcos Jr. para yung isang tao na yun, siya yung maghari at maging pangulo ng bansang Pilipinas. Para maging panghabang buhay din siya, maging ang kanyang pangarap kasi ay Prime Minister. Prime Minister. So madali niya nang magagawa yun kung sa oras na pati itong si Marcos ay mawala sa kanyang landas. Naku po, kabahan ka rito, Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinapahamak ka ng mga yan. Kasi ito, isipin nyo, lahat ng nangyayari ho dito, walang iba na mapuputukan nito ay kundi ang presidente. So, yung pagdala dyan kay Pangulong Duterte sa Netherlands, yung pagdala ho dyan at isa pong malaking krimen ho yan dahil wala na pong jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. At isa pong malaking pagkakamaling gawain
talagang maituturing mo na pinaka worst criminal ever sa Pilipinas etong pagbigay mo ng isang kababayan mo sa mga dayuhan. Eh naku po, nakakatakot to. Ito sino kaya to? Patupad kaya sabi ko, aminin niya na mali yung mga bata niya at kunin niya ulit, dali niya rito. Maniwala kayo, matitigil yung pagpuprotesta ng Pwede yun. taong bayan. Kasi kako pag hindi niya ginawa yan, eh talagang mapanganib. Alam niyo, sabi ko, nakalimutan niya ba nangyari sa kanyang ama? Nakalimutan niya ba nangyari kay Erap Estrada? Eh mahuhulit na naman yan? Eh ayaw natin yan. Sabihin mo sa kanya, ayaw ng grupo ng Duterte yan. Sapagkat pag ginawa yan, eh balik na naman tayo, bagsak na naman ang ekonomiya natin. Eh ito, nalugmok na nga, lulugmokin na naman. Oh, sabi niya, gusto ko sana i-reconcile yung dalawa. Oh, gawin mo. Gawin mo i-reconcile. At ako naman dito sa... Alam nyo, dito ko napagtatanto yung dito ko napagtatanto yung kwento. Kasi may isa kasi akong kaibigan na nakwento na nakaharap nila noon si Pangulong Marcos. Kasi ako, naniniwala ko na lahat ng nangyayari to ay pasimuno nito ay si Pangulong Marcos Jr. Pero may sinabi sa akin yung kaibigan ko na yun na hindi. Sa palagay ko, hindi si Marcos ang may kagagawa nito. Oo, talagang may nagko-control kay Marcos Jr. Kasi nung nakita namin siya, iba siya. Lahat daw ng tanong nila, hindi daw tinatanggap ni Marcos, kundi tinatanong niya doon doon sa taong yun. So sa madaling salita, etong si Marcos Jr., hindi niya daw ito may isip kasi wala daw talagang alam etong si Marcos Jr. Kasi isipin nyo, kapag pinagdugtong-dugtong nyo eto na lang yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na walang baril sa KOJC compound. Hindi niya ba nagets yun na ay mapapahamak ako dito kasi parang kitang-kita naman ng buong Pilipinas na may mga baril yun. Pangalawa, yung speech niya na kesyo wala daw yung tipong yung unang-unang speech niya na banat sa mga pinabili daw ng suka. So isipin nyo maigi kung ikaw nasa katinuan ka at may utak ka pa, may pag-iisip ka pa, hindi mo sasabihin nyo kasi maapektuhan yung mga kandidato mo. So eto talaga, lumalabas na ngayon talaga na etong si Marcos Jr. ay kontrolado ng ibang tao. At hindi na mamalayan ni Marcos Jr. na pati siya ay unti-unti na ring inangat-ngat o unti-unti na ring inilalaglag ng taong ito. May delikado yan. Oo, mahirap yung ganito. No? Kasi lahat ng nangyaring paglabag sa batas na nangyari dito sa Pilipinas, ang putok nito kay Marcos Jr. Hindi ho sa ibang tao, kundi sa kanya lang lahat. Siya po lahat ang sasalo nito. No, siya lahat ang sasalo nitong nitong problema na to, itong mga ginawa nilang kabulastugan. Lahat ng demanda, lahat ng siya yung magdurusa. Oo, siya yung siya yung magdurusa siya yung mananagot. So kung ibang tao pala ang nagmamando kay Marcos Jr., sa madaling salita ay talagang gusto siyang ipahamak ng taong to. Naku po. Kabila, kung talagang hindi siya kasama dyan, yung mga nagplano niya, alam ko na kung sinong tinutukoy mo, hindi mo lang masabi sa akin, ama, presidente siya ng bansa. Yung mga nagplano, hindi yung mga presidente yan Ngayon siya manindigan. Pakita niya na pareho siya ng tatay niyang marunong manindigan pag may desisyon, may political will. Ayan ang sabi ko doon sa kaibigan matalik nitong itong presidente ng bansa ngayon. Attorney Sal, ngayon po na natalakay natin ang issue na ito, may panibago na naman na pag-uusapan ng ating mga kababayan buong mundo na may nangyari pala na ganyan na ibinalik sa kanilang kustudiya ng bansa. Tapos nangyari, recently lang, Attorney Sal, 25 February. Bago lang, ngayong taon lang. Alin niya, baka yan yung sinasabi ko rin na convict. Pagkatapos yung pinanggalingan ng bansa, sabi sa ICC, withdraw na kami, balik mo, amin na uli yan. Okay no, binalik. Walang mga ICC. Yan ang sinasabi natin. May ICC, walang ngipin yan.
Unang-una, yan ay nabubuhay lamang sa kontribusyon ng mga miyembrong Estado. Walang sariling pulis. Kaya kung mayroong warrant of arrest, kailangang makiusap pa sila doon sa lokal na bansa kung saan kukunin nila yung gusto nilang aresto yun. Thank you, Attorney Sal. Samantala, ipinaabot po ni Attorney Nicholas Kaufman ng legal counsel ni former President Duterte ang mensahe po ng pamilya Duterte sa kanilang mga supporter kaugnay sa kasong kinahaharap ng dating Pangulo sa ICC. Ano nga ba ang kanilang panawagan? Yan ang report ni Anton Zero mula sa The Hague. Hiniling ng pamilya Duterte sa mga taga-suporta nila na dapat igalang ang proseso ng korte at walang sinuman ang dapat na makialam sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lubos ang pasasalamat ng dating Pangulo sa patuloy na suporta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi ito lingid sa kaalaman ng pamilya Duterte. Gayunpaman, may mahalaga silang hiling sa publiko, isang panawagan para sa respeto sa legal na proseso. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties. Binigyan din ni Kaufman na sensitibo ang bawat kasong dinidinig sa ICC. Maraming panig ang sangkot sa proseso, kabilang ang prosekusyon, depensa at pati na rin ang mga biktima. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Hindi, yung about naman ho dun sa paggalang sa proseso ng ICC, ginagalang ho ng mga Pilipino yan. Wala hong sinasabi ang ano dyan. Kaso nga lang, ang nangyari kasi, hindi na kasi dapat karapat-dapat na mailagay dyan si Pangulong Duterte. No. At ang unang hindi gumagalang sa isang proseso ay walang iba kundi ang Administrasyong Marcos. Kasi may korte naman tayo dito, may batas naman tayo dito na kahit papano umaandar naman, eh bakit kailangan pang dalhin sa ibang bansa at doon litisin? Eh samantalang dito sa Pilipinas, eh kayang-kaya namang harapin ni Pangulong Duterte yung mga kaso na isinasampa sa kanya or ibinibintang sa kanya. Diba? So kayang-kaya naman niyang harapin yun, pero bakit dinala pa dun? Oh, kaya tanga na, ay sorry. Pamura tuloy ako. Kaya nga ito, nanaginip ako. Naku po, ito na naman. Nanaginip na naman ako. Eh, parang ang mangyayari dito, parang mababaliktad talaga ang sitwasyon. Parang yung isa yung dadalhin doon, tas yung isa naman yung papauwiin. Naku, kawawang nila lang. Their right to make these submissions must be respected. Nagbabala rin si Kaufman na anumang uri ng panghihimasok o hindi paggalang sa proseso ng ICC ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kaso. Well, it can have a negative impact on the proceedings if, as I said, the media or the supporters turn against the judicial process. And the judicial process must be respected. As I've said, this issue is the subject of intense debate in the Philippines. But let's just put the politics on one side and the judicial process on the other side. Samantala, nang tanungin kung may posibilidad na may basura ang kaso bago ang confirmation hearing sa Setyembre, iginit ni Kaufman na nasa kamay ito ng mga hukom, pero matibay niya ang posisyon ng kanilang kampo. Kulang sa jurisdiksyon ng ICC para litisin ang kaso, lalo tumatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. It's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submissions. Bukod dito, baka nga malamang sa malamang pag naurat na tong ICC, baka sila na mismo magsabi na ibalik nyo na nga doon si Duterte. Ibalik nyo na nga to doon sa Pilipinas. Kami na mo problema dyan, imbis na marami pa kaming asikasuhin. Ang sarap-sarap ng buhay namin dito. Diba? Tapos alam naman natin na medyo may kaso din etong
mga Marcos sa ibang bansa, baka mamaya pag yun ang gumana, naku po, kawawa. Pinag-aaralan na rin ng kampo ni Duterte ang posibilidad ng pansamantalang paglaya ng dating Pangulo habang nililitis ang kaso. Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Tungkol naman kay ICC Prosecutor Attorney Karim Khan, inamin ni Kaufman na matagal na niyang kilala ito. I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. Gayunpaman, umasa siyang magiging patas si Khan sa paghawak ng kaso. I respect him. I hope that he will be fair. I have no reason to doubt that he will be extremely fair in this process. And as I said, I look forward to working opposite him in the courtroom. Sa huli, tiniyak ni Kaufman na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention lang pala Center. niya, no? Mula dito sa The Hague, Netherlands. Late lang pala nitong nung kulungan. Ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. Attorney Sal, ano pong masasabi nyo sa mga argumento ng abogado ng dating Pasok, Pangulo? Attorney Sal. Pasukan mo. Wala akong marinig, Jay. Patay, walang marinig. Coming from your end. Nako po. Sige, Attorney Sal, ano muna tayo? Ayusin muna natin yung technical glitch. At habang inaayos yan, meron muna respeto para sa dating Philippines. Ay narito sa Pilipinas na suporta sa kabila ng kanyang pagka-retain sa ICC sa The Hague, Netherlands. Uy, may sounds. Bakit ganun? Dito tayo. Alam nyo, etong tawag dito, etong balitang ito, mabalik ko tayo doon sa kasi nga ito nangyari dyan. May mga nagsabi din kasi na parang binibigyan nila ng advice etong si Marcos Jr. na sige, dalhin mo yan doon sa ibang bansa. Oo, pumayag ka. Oo, at hindi naman na yan makakalabas doon. Yun yung sinasabi nung mga sulsulerong bubuyog, mga ulikba doon kay Marcos Jr. Kaso nga lang, hindi, yun nga, sinasabi nga, kagaya nung sinabi ni Pangulong Duterte na weak leader nga tong si Marcos, kaya parang napapaniwala agad siya. Alam nyo, ito may panaginip na naman ako. Hindi kaya sa lahat ng nangyayari ngayon, si Amy Marcos ang may pakana nito. Kunwari, nag-aaway-away sila. Kunwari, hindi siya. Alam mo yun, kasi kadalasan na yun yung plot twist. Tama ba yung sinabi ko? Sa mga nangyayari. Alam mo, isisipin nyo maigi. Si Amy Marcos, kunwari, kakampi pa hanggang ngayon ng mga Duterte. Yan yung kanyang pinapakita. Pangalawa, kunwari, magkalaban sila ng kapatid niya. Pangatlo, kunwari, magkalaban sila at against din siya kay Romualdez. Hindi kaya talagang, kasi biruin mo, kahit presidente ka, ati pa rin ako. Parang yung sa panaginip kong yun, parang may posibilidad na etong si Amy Marcos, si Romualdez ang may mga pakana ng mga nangyayaring ito. Kayo, ano nasa isip niyo? Kasi kadalasan yung mga nagmamaang-maangan na kakampi, yun paminsan yung talagang hudas sa lahat pero panaginip lang naman yun. So wala namang katotohanan ho yun. So dito tayo, utak ng ilang abogado nakukulayan dahil sa politika. Panorin mo natin to. Para pareho takbo dapat ng utak ng mga abogado kung hindi nakukulayan ng politika ang kanilang opinyon. Ang problema sa mga abogado na iba, pag galit kay Duterte, iba na ang opinyon. Yan ang mahirap Kaya kung matino kang abogado, kung ano lang ang sinasabi ng saligang batas, susundin mo. Tama. Abay, meron ka pong post recently, sir, sa Facebook patungkol sa ulat ng Al Jazeera na Italy releases... Pero kasi halimbawa,
No, halimbawa, mga galit na abogado kay Pangulong Duterte. Number 1, syempre, yung 2 beses na disbar. Etong si Larry Gadon. Di ba? Wala na sa ayos. Oo, pang gano'n na lang yung bitawan, gano'n. So, pangatlo, etong si Claire. At marami pa. Marami pang mga attorney na talagang, alam mo yun, pinag-aralan nila ng ilang taon yung pagiging attorney nila. Inaral nila yung batas, kung anong tama at maling batas. Kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ginulgulan nila ng ilang taon sa pag-aaral yan. Tapos, nung naging attorney ka na at hiningian ka ng opinion mapatungkol sa kasong to, binabali mo. Mas pinapaniwalaan mo yung maling batas kaysa dun sa tamang batas or sa tinatawag na tamang pamamaraan. No? Sa madaling salita, dalawa lang yan. Una-una, may personal na galit talaga kay Pangulong Duterte dahil parang pati siya nasagasaan, ganun. Pwede rin na mangyari na maaaring pera lang talaga ang dahilan para banatan ng banatan at baliin yung tama para kay Pangulong Duterte. Pwede ganun, pera lang din talaga. Katulad ng ibang attorney dyan na dating pabulag-bulag lang, ngayon biglang naging second lady na. Malalaman niya, nawawala pa naman daw si First Lady. Sabi nila, o nga pala, ulitin ko. Doon po sa patuloy na nagchat-chat sa akin kung anong balita kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kung siya ba ay nakauwi na, kung totoo ba yung issue sa kanya. Uulitin ko lang po yung sinabi ko, ha? Oo, mawalang galang na po sa mga makakarinig nito. Kahit po anong mangyari kay Lisa Araneta Marcos, wala po kaming pakialam doon. Kahit na kung totoo man na nakakulong siya, kung totoo man na nandito na siya sa Pilipinas, kung lahat ng picture edited, wala po kaming pakialam doon. Dahil unang-una, hindi po si Lisa ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan po natin ng pansin ay si Pangulong Duterte na maibalik dito sa Pilipinas. Yun po, yun po yun, at makapagbigay po tayo ng tamang impormasyon at balita sa mga kababayan natin dahil alam naman natin na bulag at bingi na ang ibang mainstream media. Kahit po na halimbawa lang mo naman na si Joe Biden ay kabit ni Lisa, wala tayong pakialam doon. Wala tayong pakialam ho doon. Kami po, lalo na ho kaming mga banateros, kahit na ito, masakit man pakinggan pero totoo, kahit po mamatay si Lisa Araneta Marcos sa Amerika, wala po kaming pakialam. Sorry po sa words na yan, pero wala po kaming pakialam. Ang dami po kasi araw-araw po ang mga nagchat-chat sa akin, nagtatanong kung totoo ba ito, kung ito. Kaya lagi ko silang binabara na wala po kaming pakialam dyan. Hindi po ayan ang problema ng Pilipinas. At hindi rin po yan ang problema ng Pilipinas ngayon ay kung bakit ibinigay si Pangulong Duterte sa dayuhan. At ang problema ng Pilipinas kung paano maibalik si Pangulong Duterte dito sa bansa natin, yun po ang inaasikaso namin. Wala po kaming pakialam dyan sa taong yan. Kaya sa mga nagchat-chat po ng paulit-ulit ay parang awan nyo na. Kung ayaw nyo pong mabara namin kayo or kung ayaw nyo pong mabara ko kayo, tigilan nyo po yung kakatanong nyo sa akin ng ganyan. Wala po kaming panahon dyan. Isang dakilang chismis po yan, ha. Parang awan nyo na. Ako po, iniiwasan ko ho na ma-content ko etong si Lisa dahil hindi naman siya wala naman bakit pag namatay ba yan, kung totoo man niyang balita, nakulong ba yan, bakit? May ikakaganda ba ng Pilipinas? Hindi. Pero kung maibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, buong Pilipino po magdiriwang dahil sa sobrang saya.
Kaya pakiusap po, wag nyo na ho kaming tanongin mapatungkol dyan sa issue ni Lisa Araneta Marcos. Wala po kaming pakialam dyan. Ang pakialam ho namin at ang aming pinaglalaban ay maibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, maipanalo or manalo ang 10 Duterte senatorial candidate. Yun po ang aming pinagtutunan ng pansin at hindi ho yung buwisit na asawa ni Marcos, ha?